Nag-post kasi ng isang cryptic message etong si Onin sa kanyang official Facebook account. Kilala naman natin si Nino Mulak eh. Alam na alam natin kung paano niya alagaan at mahalin yung kanyang mga anak. Sa sinabi na statement ng GMA, itong mga ito daw ay independent contractors lamang nila. Binanatan pa nga yan ni Shian Gaza. Ang sabi niya, kapag may nagawang krimen, ang tawag doon independent contractor. Pero kapag may nasungkit na parangal, ang tawag doon ay kapuso. Magandang araw mga kachika, Nigel po ulit ang inyong chika patron. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending na mga showbiz balita. Nagpahayag ng kanyang saloobin ang child wonder at veteran actor na si Nino Mulak sa sinapit na pang-aabuso ng kanyang anak na si Sandro Mulak. Ngayong araw nga lang mga kachika ay nag-post ng isang cryptic message etong si Nino Mulak na tila ba sagot sa ginawa namang statement kagabi ng GMA7. Ngayon para sa mga hindi pa nakakaalam kahapon lamang ay mayroong pumutok na balita kung saan sinasabi or inaakusahan ang dalawang GMA executives or ang sabi nga ng GMA independent contractors nila na di umano'y hinalay at pinagsamantalahan ang anak ni Nino Mulak na si Sandro noong gabi ng GMA Gala 2024. Kaya naman kahapon ng gabi lang ay merong ipinost na isang public statement ang GMA Network tungkol nga sa sumabog na balitang ito. Ang statement mga kachika ng GMA7. Online articles and posts have recently circulated regarding an alleged incident involving an artist and independent contractors of GMA Network. We have yet to receive a formal complaint from those allegedly involved in the issue. Should one be filed, the network is committed to conducting a thorough and impartial investigation. We assure the public that GMA Network takes such matters with utmost seriousness. And mga kachika, kapansin-pansin dyan sa statement na yan ng Kapuso Network na wala silang ibinahaging kahit anong impormasyon tungkol nga sa usaping iyan. Basta ang sinabi lang nila ay iimbestigahan daw nila at wala pa naman daw ifina-file na formal complaint yung mga taong involved sa insidente. Ngayon mga kachika, kaninang umaga lang rumesbak etong si Nino Mulak. Feeling ko dyan sa statement na iyan na binitawa ng GMA7. Nag-post kasi ng isang cryptic message etong si Onin sa kanyang official Facebook account. At ang mababasa nga natin doon mga kachika, inumpisahan nyo, tatapusin ko. Mga kachika, kapuna-puna dyan na naka-all caps yung pagkakatype dyan ni Onin. Kumbaga parang sinadya niyang iparamdam na in-all caps niya, kumbaga meron siyang sama ng loob at naka-black background pa na nagsisignify na nalulungkot siya or nagagalit or alam niyo nagluluksa. Ngayon mga kachika, kilala naman natin si Nino Mulak eh. Alam na alam natin kung paano niya alagaan at mahalin yung kanyang mga anak. Kitang-kita naman natin mga kachika sa mga interview kung paano niya pinalaki sila Sandro at yung kapatid nun, di ba? Kaya mga kachika, yang nangyaring iyan kay Sandro sa panganay niya. Duda kung palalampasin niya yan eh. Diyan sa statement niya na yan, mukha talagang handa siyang baragin or labanan ang Kapuso Network or yung mga taong involved sa nang abuso sa kanyang anak para makakuha siya ng hustisya para dito. Ngayon mga kachika, kapansin-pansin din na yung dalawang taong inaakusahan na gumawa ng kahalayan na yan kay Sandro tila umiiwas na ngayon sa mga netizens. Binisita nyo kasi yung mga social media accounts nila Richard Dode Cruz at Jojo Nones. Mapapansin nyo mga kachika na lahat iyon ay naka-deactivate na. So mga kachika, siguro umiiwas sila sa usapin or ayaw nilang makatanggap ng matitinding pambabash at panghuhusga sa mga tao. Ngayon mga kachika, mainit na tanong din ng mga netizens kung ano ba talaga ang posisyon ng dalawang ito sa GMA7. Yung unang impormasyon kasi na kumakalat parte sila ng GMA executives. Pero tila contradicting ito doon naman sa sinabi na statement ng GMA kung saan sinabi nila na itong mga ito daw ay independent contractors lamang nila. Actually, binanatan pa nga yan ni Shian Gaza mga kachika. Ang sabi niya, kapag may nagawang krimen, ang tawag doon independent contractor. Pero kapag may nasungkit na parangal,
ang tawag doon ay kapuso. Ngayon para sa akin kahit ano pa position yan, kahit na independent contractors, kahit na production staff, crew, or artista pa yan ng GMA7, basta mapatunayan na silang dalawa nga ay yung gumawa ng kahalayan at pangmumulestya na yan sa batang aktor na si Sandro Mulak, dapat silang maparusahan. Ngayon naiintindihan ko yung GMA mga kachikay kasi parang nakakaladkad ngayon yung pangalan nila dahil nga sa ginawa ng dalawang taong ito. Pero sana lang dito nga sa ginawang hakbang na ito ni Oni na paghanap ng hustisya para sa kanyang anak, sa plano na pagsasampa ng kaso laban sa dalawang ito, sana mga kachika maging fair din yung GMA. Kumbaga panigan nila kung sino yung tama. Doon sila kumampi mga kachika, doon sa naagrabyado, hindi doon sa nang-agrabyado. Baga kahit na anong posisyon niya, basta sila yung mali mga kachika, dapat nila itong pagbayaran. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Chika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.